Thank you po. Doon naman sa PhilHealth, sa pagkakaalam ko before, sir, merong mga ospital na blacklist because of fictitious claims ng PhilHealth. Kumusta na po yung ganong balita, sir? Meron pa ba na mga ospital na ganon sa ngayon? Actually po, yung mga kasong ganito ay nililitis po ng ating legal sector, ano? At tinitingnan po ito at may karampatan na suspension or fines ang mga hospitals na ito. Dahil kung minsan, hindi ko naman po nilalahat, may mga fraudulent claims din po, no? Although yung iba, tinitingnan din namin kung non-fraudulent, kunyari clerical mistakes lang po, yan ay mas magaan po ang mga penalties dito. Pero may mga kaso rin naman na fraudulent ang nature, so yan po ay talagang tinitingnan at tinahabla po namin yan by way of fines and penalties and suspensions. So yan po ay isa sa aming obligasyon at responsibilidad bilang tagapaghawak ng pondo ng ating mga members. So yan po. As of now, sir, mga ilang percent po yung mga ospital na ganon? Ang pagkakaalam ko, may mga talagang naano sila talagang nasuspended. Pero yung mga iba, nakabalik na rin po ba sa Opo, pagiging accredited? Dahil kung suspension lang po, may mga po yan may mga time frame po yan like 3 months, 6 months, ganun po. Hindi ko lang po mabigay sa inyo ngayon yung exact figure ng ating mga hospitals na ganitong klase. Last question na lang po, sir. Dito po sa ating mga medical cases at saka surgical procedures, ang talagang masasabi po natin na no billing ay doon lang sa government hospitals. How about sa private? Pwede ko pong tawagin si Baby Mercado, Senior Vice President Baby Mercado, to answer that. Magandang umaga po. Ang case rate payment namin ay para sa government saka private facilities. So, kung titingnan niyo po sa listahan, itong mga cases na ito, binabayaran na namin yan ngayon. Kaya lang, meron tayong table, doon natin titingnan, hindi natin alam agad kung magkano. So, sa part ng pasyente, sa part ng hospital at sa amin, medyo matagal po yung proseso. Now, inintroduce namin yung case rate para alam na natin kung magkano ang babayaran ng PhilHealth. Now, yung tinatanong po ninyong no balance billing, sisimulan po natin yan muna sa government hospital at sa mga sponsored members. Ito po ay effective admissions ng September 1, 2011. So, babayaran pa rin po natin yung dengue 1, dengue 2, lahat pong yan, doon po sa fee-for-service namin ginagawa ngayon. Pero effective September 1, fixed na po yung amount.